Okay, so yun musta. Meron tayong alam ko matagal nang may ganito pero nag-testing kasi ako siguro yung mga 2 weeks din. Hindi dito sa sarili kong PC. Nagbumili tayo ng mini server, yun yung Dell Optiplex 3080. Ang specs niya, bago tayo kasi magtuloy, specs na i5 10th gen na 256 gig and 18 gig yung memory. Pero in-upgrade ko yun, ginawa kong 512 yung SSD and then 16 gig yung RAM. So for its testing, okay naman siya, swabe naman siya. But then again, yun lang yung pinapatakbo ko doon. So meron tayong 8 cameras, nagre-record naman siya for like span of 1 hour and so solid naman. So kaya i-share ko sa inyo to. Kasi dun sa isa yung like itong local, pag direkta install natin, medyo mabagal. Pero anyway, so ito na nga Docker, punta kayong Docker. Yan. Gagana to sa Windows and Mac, pero yan. So yan, no? Download Docker Desktop for Mac, for Intel, for Windows. Ito yung sa atin, ito yung dinownload ko since Windows. So na-download na natin siya. At ito yun. Uh, Run lang natin. Before tayo mag-run, create na ako ng folder dito kasi papakita ko sa inyo mamaya. Pero ito na nga, gagawa na nga tayo ng Docker folder dito. Docker, habang okay, so nag-install na ba? Nawala pa. Anyway, so yan. Docker and then agent DVR. Hindi mo naman to kailangan gawin. Ginawa ko lang to para alam ko nandito yung files. Mas madaling hanapin. Nasaan na yan? Ba't nawala yung... Wait lang. So kasi kanina pero anyway. So run natin ulit. Okay, so yan, verify. Huh? Wait, nag-install na ba? Hindi pa. Ay, wala ako nakita. Okay. So, nag-install na nga siya. So, after nyan, next lang naman yun. Wala naman kakaibang gagawin. After yung ma-download yan, run nyo lang. And then, oops. Okay. So, ito na yung Docker Desktop. Yan. Hindi ko na-remove. Ito yung dati kong ito yung dati kong na-setup, pero kung mapapansin nyo, medyo sablay yan. Pupuntahan natin yan volumes, images, and containers. So, tatanggalin natin yan ngayon. Yan. Delete. Ay, meron pa kasing container, sorry. Yung containers, ito yung tumatakbo na... Okay, and then ito, delete na rin natin yan. So, lumalabas na fresh install na pa. Meron pa pala, hindi ko pala natatanggal. Bakala ko natanggal ko na. Anyway, so yan, containers, images, and volumes. Pero, yun nga, dun lang tayo sa Agent DVR. So, pupunta tayo sa site na Agent DVR. Yan. And, wait, iSpy. Hindi yan. Okay, so yan. Kung mapapansin nyo, Agent DVR, ito yung ginagamit natin madalas dati. Actually, ito yung ginagamit ko before. Pero nag-switch na nga tayo. So, dito na tayo sa Docker. Yan. So, click mo lang yung download. Pag-click mo ng download, lalabas to. So, ano yan? Copyin mo lang yan. And then, open ka ng PowerShell. So, PowerShell, right-click, run as admin. Ito. Pero, instead na ito yung kukopyahin natin, minodify ko na ng onte kasi nga, i-run natin or yung files na magra-run, lalagay natin dito sa Docker Agent DVR na folder. Okay, so same lang naman yan, pero sige, ito na, kunwari, copyhin natin yan. Tapos, nasan yung PowerShell natin yan? Open tayo Notepad. Okay, so Notepad. So, papalitan natin tong app data. Kasi pag sa Linux, ito yung gagamitin. So, tatanggalin natin to. Gagawin natin ano nga yung folder na yun? Wait lang, nakalimutan ko. Okay. Okay, so dito natin lalagay.
So, di pala, di kasi naka-drive di ako. So, sa backup ko nilagay yan. And then, lalagyan nyo ng yung ganun. So, yung start nyan at saka yung dulo. Okay? So, papalitan nyo lang yun. Isa yan, 1. Dapat dalawa yan. And then, ito yung isa pa. Ayan. Oops, wait. Okay. Ito yung pangalawa. And then, pangatlo. Actually, may pang-apat to. Nakalimutan ko yung isa. Wait lang, tingnan ko kung... Okay. Alam ko meron pang isa dapat. Yung Agent SH. To. Agent SH. So, dadagdag na lang natin yan. Walang problema. So, dash V, meaning volume. Tapos, yung location, yung file path. And then, yung Agent SH. Okay. Yan. Okay. So, okay na yan. Copy na natin and then run natin sa PowerShell. Yan. So, yung lalabas, pag enter mo, wala siya mahanap since dinownload or since pinagbubura ko nga to. Nasaan yan? Pinagbubura nga natin yan. So, yung makita mo, downloading yan. After mag-complete, magkakaroon to ng laman. Okay. Hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos. Relax lang. May lalabas pa dyan. Okay. So, pag lumabas na yon yung parang mahabang ID na yan or go with na yan, allow access mo lang. Tapos, makikita mo, pag nag-type ka ng docker ps-a, yan, meron na tayong container. Ito yon. Yan, agent tvr, images, volumes. Kung mapapansin nyo, kasi kung yung isang option kasi, pwede ka naman gumawa dito sa loob ng Docker. Pero kasi, pupunta ka dito, lalabas ka sa Linux na yan, Docker desktop na yan. Medyo mahirap siya hanapin. So, parang pinasimple na lang natin, pupunta na lang tayo dito, Docker, at the agent tvr, at nandito na lahat ng files. So, yun, para mas madali. Anyway, so pwede mo naman gawin yun kung yung strip mo, pero kasi feeling ko mas madali yung ganun. So, ayan. After nyan, magra-run na yan. Show all ports mo lang. Dito tayo para mas madali. Yan. Localhost. Okay. So, okay mo lang. Okay. So, ito na yung, ito na yung iSpy mismo. Gawa tayo grid. Wait. 2 grid siguro. Ito na lang. L. Yung lagi natin ginagamit. Okay. So, okay. New device. Dalawang klase ito. So, pag yung sa OnVIF, kasi naghalo na yung ginagamit ko ngayon ngayong as of recording, dalawa na yung ginagamit natin. Isang tapo. Actually, tatlong klase. Tapo na yung C310, tsaka C210, C200, tsaka C220, yung black. And then, isa pa is yung Reolink na E1 Pro. Bakit ako naka-Reolink? Kasi yung may part ng bahay na medyo alam mo yung nag-overlap do sa kapitbahay, kaya yung connection ng 2.4 medyo mabagal. And then yung Reolink is naka 2.4 and 5 GHz. So mas swabe yung connection nun. Kaya meron tayong dalawang ganun. Anyway, so for the first part, well actually, hold on. Dito tayo muna. First part, dito natin siguro. Hindi, sige ito. Ito na muna. Unahin na natin yung network camera. So, new device, network IP camera. Ito. I-record na rin natin. Papakita ko sa inyo. Record raw. Okay mo lang yan. Tapos lalabas trip. Kung anong trip mo pangalan, trip na pangalan. Hindi, kung anong gusto mo dyan, walang problema. And then, click mo lang to configure. Itong part na to, i-blur na lang natin. Yan. Ita-type mo yung... Gumawa na tayo nitong video before, so balikan mo na lang. Depende to sa camera or device na ginagamit mo. Okay? So, yan. Tapos, dito tayo sa Reolink. Unahin natin yung Reolink. E1 Pro. Oops. E1 Pro. Yan. And, camera name. Ulit lang. Hindi ko alam kung ba't parang bug yata sa nila to. Inuulit-ulit ko rin talaga to.
Yan. Ito, since alam ko naman yung IP address, lalagay na lang natin dyan. Next. Tapos maglo-load to. Yung kung gaano katagal, again, depende sa network mo yun. Pero, yan, hintay mo lang. Okay. So, may lalabas dito. Ang sinasabi niya, for Reolink cameras, we recommend our TMP. Natry ko na rin tong option na to, pero for some reason, medyo choppy. So, nag-stick ako dito sa itong network camera na to, yung may 554. Yan yung pinaka-stable sa akin. So, baka iba yung sa'yo. Pili ka na lang dyan. So, before mo gamitin yun, before ka mag-use, yan nga, may test naman. Test mo muna kung working. Ayan, pag tinest natin, lalabas, authorization field. Mali yung password ko. Pag lumabas yan, so, itatype ko na lang ulit. Pero ito yung pipiliin ko. Pag nag-test ka, lalabas dyan, okay. So, dahil mali password ko, itatype ko na lang uli. Iyan. Okay. Okay, at i-on natin yan. At, okay. So, dapat lalabas na yan dito. Oops. Okay. So, include lang natin yung trip na pangalan. Ayan, so one device. Nandito na siya. Ayan o, ayan o. Hello, ayan. Nakikita nyo yan. Ayan. Okay, so paano tayo magre-record? Pabalik tayo dito. Oops. Off lang natin yan. And then, right-click, edit. Tapos, general recording. Tapos, itong part na to, ginawa ko nga since, ito kasing 900 is 15 minutes. So, times 4 natin. So, 3, 9, 18, 76, 36. So, 3,600. And then, okay. So, pwede mo naman palitan yung timeout nito and all. Pero ako, by default, yun na yung ginawa ko. And then, okay mo lang yan. Tapos, right-click mo lang ulit, toggle recording. Yan. So, toggle recording, nagre-record na siya. Tapos, para makita mo yung recordings yan, itong part na to, yan, parang may record or parang may camera, click mo lang yan, and makita mo. Nandyan yung recording. Tapos, ito yung pinakamadaling part, kaya nga tayo gumawa ng video or kaya ng separate folder dahil doon. So, yan. Ito nga yun, yung Docker, Agent TVR, video. Ito yung folder na create for recording and ito yung recording mo mismo. So, mas madaling hanapin. Ganun din naman dito sa pag nasa Linux ka, yung sa WSL or yung Docker Desktop. Pero, ayan, medyo mahaba eh. So, Linux, i-click mo yan, Linux, Docker Desktop, mount, Docker Desktop, disk, data, Docker, tas volumes. Ay, nasa na yun? Nalito na rin ako. O basta in short, medyo mas mahaba yung pupunta mong file path unlike pag nandito ka lang. Ganyan kasimple. Okay, so nandyan na tayo. Tapos na tayo yan. Second, i-set up natin yung tag dito, yung sa sa tapo. Siguro to na lang. Okay. Kasi ganyan yung sanay ako eh. Okay. So, okay natin yan. And then, new device. Tapos, on VIF. Record roll lang din. Okay. So, same thing, ay ilalagay mo lang din ulit yung username na ginawa mo sa device mo. Again, kung ano yun, ikaw lang nakakaalam nun. Oops. Nalito ako, wait lang. Okay. Okay, so yan, service URL. Ito dito, madalas kayong nagkakaproblema kasi parang ilang videos, parang 4-5 videos na dun kadalasan nagkaka-issue. So, ayan, gagawin mo lang service URL. Kung hindi mo alam yung IP address, punta ka doon sa tapo mismo, lalabas yung IP address. Kaya lagi ko sinasabi, iset yung static. Pero anyway, so ayan, naka-static kasi sa akin. So, alam ko yung IP address. Ayan, 191, nilagay natin, .2020/onvif/device service. Then, get video mo lang. Okay, so, options found, ayan, nakaagad. So, 1920, pwede man low resolution, pero kasi since, ito, depende to sa PC mo or sa kung saan mo man siniset up. Kasi since kaya naman nung pinag-setupan ko, okay ako sa 1920. Ngayon, kung medyo bumibitaw, try mo sa 1640. Kung hindi pa rin kaya, baka medyo mababa yung specs ng PC mo, kailangan upgrade. Usually sa ganito, 1 gig per camera ang base dun sa
experience ko. So, yan. Yung live recording and then record URL, okay mo lang. And then, last, on mo lang to. Tas okay. And, hindi pa nalabas. Okay. So, ayun. So, yun. Nandito na siya. So, pag lumabas siya, same lang din. Palitan mo lang yung, punta ka lang ng edit, recording, tas palitan mo to ng 3600 kasi 1 hour dahil nga pangit naman kung 5 minutes, 5 minutes, or 15 minutes. And then, right-click mo lang, toggle recording. Yun, ganun lang kasimple. Itong local host na to, pwede mong palitan yan, depende sa IP address ng device. Which is, sa case ko is 100, pero since babaguhin ko naman, buburin ko rin naman to. To set up ko lang siya ulit. Anyway, so yung nakita ko mas madali, at saka ko mapapansin nyo mas swabe yan, no? Mas swabe yan. Kesa dun sa pag sa standard na ito saan yan? Standard na yung Agent TVR Windows. Medyo malag to eh. Based dun sa experience ko, medyo naglalag siya compared dito sa yan, dito sa Recta. Although again yung downside niya, ang sobrang laking kumain ng memory ng Docker. So kung medyo mahina yung hardware mo, siguro mag-stick ka muna dun sa Windows or i-upgrade mo yung server mo or workstation mo. Anyway, so yun lang. Feeling ko medyo mas malinaw yung naging explanation natin ngayon. Kung may tanong kayo or kung violent reaction, comment nyo lang. Okay? Sige na, bye-bye. Basta yung camera natin. Ayun, bye-bye guys. Pabu. Layo.